Yung lahat. Magandang gabi po, Father. Sa Ebanghelyo, nakatagpo natin ang isang lalaking paralisado at ang kanyang apat na kaibigang hindi sumuko sa kanya. Kung tutuusin, mas madali po yung sumuko. Pagpagod ka na, pag tila baga parang mahirap ang sitwasyon, mas madali ang sumuko, umiwas, at tapusin na lang ang lahat. Sabi nga ng isang kanta, don't give up on us, baby. There is still worth some time to try. At ito ang siyang ipinakita ng mga kaibigan ng paralitiko sa Ebanghelyo. Patid nila na siksikan ng napakaraming tao. Alam nilang mahirap marating o matagpuan si Jesus sa dami ng tao nakapalibot sa Kanya. Pero hindi sila sumuko. Humanap ng paraan. Gumawa ng paraan. Binakbak ang bubong at doon inihugos ang kanilang kaibigan upang makalapit kay Jesus. At dahil dito, ano ang nakita ng ating Panginoon? Maraming pagkakataon, ang pinanghahawakan ni Jesus ay ang kabutihan ng taong lumalapit sa Kanya. Pero ngayon kakaiba, pinanghawakan ni Jesus hindi lamang yung kabutihan ng apat na kaibigan, kundi kanyang tinunghayan ang pananampalataya ng mga kaibigang ito. Tunay na ang kasabihan, prayers move mountain, but this time, it is faith that moved God. It is faith that moved Jesus. Ang pananampalatayang mahigpit ng mga kaibigan ng paralitiko ang siyang nagbigay daan upang magmilagro ang Panginoon. Ito po yung pananampalataya na hindi lamang po hanggang paniniwala. Ito yung pananampalataya na kumikilos. Pananampalatayang nagtatyaga. Pananampalataya na nagsusumikap. Kaya bago pagalingin ni Jesus yung katawan ng lalaki, yung kanyang paralysis, pinagaling muna ang mas malalim niyang sugat. Ano ang kanyang sabi? Pinatatawad na ang iyong pagkakasala. Dahil dito nagulat ang kanyang mga kritiko, ang mga eskriba at pariseo. Bakit? Sapagkat para sa kanila, mahalaga ang batas at ang anyo. Ngunit para kay Jesus, mas mahalaga ang alin? Ang puso. Alam niya na mas may malalim na pagkakaparalisa, ang pagkaparalisa ng kaluluwa. Marami po sa atin ganito, paralisado minsan dahil sa takot, paralisado dahil sa matinding pagkakasala, paralisado dahil sa galit, kabiguan, o kawalan na ng pag-asa. Maaring maayos tayo sa panlabas, ngunit sa loob naman, hindi tayo makausad, hindi tayo makagalaw. At kung minsan, kailangan natin ng mga kaibigan na hindi lamang magbubuhat sa atin. Mga kaibigan na maglalapit sa atin kay Jesus. Mga kaibigang magpapalakas ng ating loob. Mga kaibigang tutulungan tayo na mas maging mabuting tao. Mga kaibigang tuturuan tayong lumipad kapag ang ating mga paa ay nakalimot ng maglakad. Kaya nga po mga minamahal mga kapatid, napakadaming magandang balita na taglay ang Ebanghelyo ngayong gabi. Alin po ba dito ang gusto nating makamit? Yung biyaya ng pananampalataya, bayaya ng pananampalatayang kikilos, magtsatsaga at gagawa. O kaya naman yung biyaya ng pagkakaibigan. Alam niyo, 14 na taon na po akong pari. And I told myself on the day of my ordination, I owe it to my priesthood that I would surround myself not only with brilliant and great ones, but also I would surround myself with good ones, with good friends. Kaya nga hindi ba may tayong kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Ibig sabihin, kung sino yung ating mga kasama, malimit, nagiging ganun tayo. Pansinin ninyo, kung ang mga hilig ninyo sa chismisan, alam mo na. Kung ang hilig mo, pamilya, alam mo na. Ang pinahahalagahan mo, tahanan.
Kung ang hilig mo ay pagtulong, dun ka, malimit, napapabilang. Kaya tunay nga talagang may katotohanan ang kasabihang, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yan po yung biyaya ng malalim na pagkakaibigan. At panghuli, ang biyaya ng kagalingan. Hindi lamang ng katawan, kundi kagalingan ng ating kaluluwa. Kaya nga po, no, ano ang paalala sa atin ni Jesus sa maraming paanyaya at biyayang ito? Simple lamang, tumindig ka, buhatin ang iyong higaan, lumakad at umuwi. Hindi lamang ito isang utos sa paralisado, kundi ito'y paanyaya para sa ating lahat. Tumindig mula sa kasalanan at kawalan ng pag-asa. Bumuhat, buhatin ang higaan, ibig sabihin buhatin ang ating nakaraan, mga sugat na nakalipas at ang mga malungkot nating karanasan. Lumakad, ibig sabihin mamuhay bilang mga taong pinalaya, pinagaling dahil sa awa at pagpapala ng Diyos. Patuloy tayo na sa karaniwang panahon, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay, mga milagro, mga himala. Lalo na kapag ang pananampalataya malalim, isinasabuhay at ibinabahagi sa ating kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung ibig natin ang milagro dito sa Peña, kung ibig natin ang himala dito sa ating parokya, simple lamang, buhatin ang bawat isa patungo kay Jesus. Kung handa lamang natin buhatin ang bawat isa palapit sa Diyos, sigurado may mangyayaring himala. May milagrong magaganap. At panghuli, hindi siguro kalabisan, ipagdasal natin yung ating mga kaibigan. Yung mga kaibigan nating nagturo sa atin kung sino si Jesus. Yung mga kaibigan nating naglapit sa atin sa Diyos. Aminin natin pagka minsan may mga kaibigan tayo, hindi na nga tayo inilapit sa Diyos, sila pa ang naging daan upang tayo ay mapalayo. Kaya sa misang ito, kasabay ng biyaya ng pananampalataya, ipagdasal po natin yung ating mga kaibigan. Mga kaibigan na tinuturuan tayong lumipad kapag ang ating mga paa ay nakalimot ng maglakad. Mga kaibigan na tinutulungan tayong maging the best version ng ating mga sarili. At higit sa lahat, ang mga kaibigan na nagdadala sa atin kay Jesus upang lumalim ang ating paniniwala at pananampalataya. Amen. Amen.